Ito ang aking totoong kwento. 27 minuto ang madaling araw. Sa mismong araw ng aking ika-70 kaarawan, tumunog ang aking telepono. Ang pangalang lumabas sa screen ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Miguel, ang aking anak. Ang anak na inilibing ko ay 20 taon na ang nakalilipas. Sa halip na matakot, pinindot ko ang sagot. Sa loob ng 2 dekada, tapat kong binabayaran ang 1,500 piso buwan-buwan para lang manatiling aktibo ang kanyang numero. Isang kabaliwan para sa iba, pero para sa akin, ito ang tanging paraan para hindi siya tuluyang mawala. Narinig ko ang kanyang boses. Isang boses na nanginginig sa takot at nagtatanong, "Pa, nasaan ako?" Ang aking silit ay naging kasing lamig ng sementeryo ng Manila Memorial Park. Kung ang anak ko ay buhay at kausap ko ngayon, sino ang taong iniyakan ko at ibinurol 20 taon na ang nakaraan? Isang malaking pagkakamali ang mabubunyag. Isang lihim na nakatago sa loob ng 2 dekada. Bago ko ituloy ang kwentong ito na magpapabago sa inyong pananaw sa buhay, maaari niyo bang isulat sa comment section kung saang lungsod o probinsya niyo ito pinapanood? Mag-subscribe na rin kayo para masiguro nating makakarating ang kwentong ito sa lahat. Sinasabi nila na ang oras ay nakakapagilom ng lahat ng sugat, pero para sa akin, may mga gabing tila nakabawan na sa aking puso. Mga gabing kahit pilitin kong limutin ay bumabalik at bumabalik pa rin na parang isang pelikulang paulit-ulit na ipinapalabas sa aking isipan. Ang gabing tinutukoy ko ay ang madilim na Biyernes noong taong 2005. Noon ay payapa ang lahat. Nakaupo lang ako sa aming lumang sopa, hinihintay ang pag-uwi nga aking anak, ngunit ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang nakakangilong tunog ng telepono. Sa kabilang linya, isang boses na hindi ko kakilala ang nagsalita. Mula raw sila sa Philippine General Hospital o PGH. Sabing boses, kailangan ko raw pumunta doon agad. May nangyaring aksidente. Isang malaking truck daw ang bumangga sa sasakyan ng aking anak. Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa ospital. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang mukhang aking anak. Pagdating ko sa PGH, ang amoy gamot at ang puting dingding ng ospital ay tila sumasakal sa akin. Bawat hakbang ko sa mahabang pasilyo ay parang tumatagal ng habang buhay. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Malakas, mabilis, nakakatakot. Dinala akong isang nurse sa emergency room. Doon, sa gitna ng ingay ng makina at pagmamadali ng doktor, nakita ko siya. Nakahiga siya sa isang kama na papaligiran ng matalang puti na may magabahit ng dugo, ang aking anak. Ang aking kaisa-isang pag-asa. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat sentimetrong pagitan namin ay punong pait. Nang maabot ko ang kanyang higaan, tiningnan ko ang kanyang mukha. Punong-puno siya ng gasgas at pasa, pero para sa isang ama, siya pa rin ang batang karga-karga ko nun. Inabot ko ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay, sariwa pa sa aking alaala ang pakiramdam na iyon. Hawak ko ang kanyang palat, mayroon pa itong kaunting init. Isang init na tila nagsasabing narito pa siya, kahit na ang kanyang mata ay nananatiling sarado. Hinakpitan ko ang aking hawak. Nais kong ibigay sa kanya ang lahat ng lakas na mayroon ako. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag akong iwan. Huwag mo akong iwan, anak. Sabi ko sa aking sarili, hindi ito maaring mangyari, hindi sa ganitong paraan. Noong mga sandaling iyon, ang lahat ng pangarap ko para sa kanya ay tila naglaho na parang usok. Ang sakit ay hindi lamang nasa aking isipan. Nararamdaman ko ito sa aking dibdib. Isang hapdi na hindi kayang tapatan ng anumang salita. Habang nakatayo ako sa tabingang kamang iyon sa PGH, naalala ko ang lahat. Ang kanyang tawa, ang kanyang pangarap, at ang lahat ng pagsisikap ko para mabigyan siya ng magandang kinabukasan sa bansang ito. Ang lahat na gayon ay nawi sa isang trahedya sa isang madilim na kalsada. Ang gabing iyon noong 2005 ang nagpabago sa aking buhay. Ito ang gabi kung kailan ang isang bahagi ng aking pagkatao ay namatay din kasabay ng aking anak. Hinaplos ko ang kanyang malamig na pisngi sa huling pagkakataon, paalam,
Anak ko, iyan ang tanging naibulong ko habang ang aking maluha ay walang tigil sa pag-agos. Hindi ko akalain na makalipas ang maraming taon, sa aking ika-70 kaarawan, ang alaalaen gabing ito ang magiging mitsaen, isa pang malaking pagsubok sa aming pamilya. Isang pagsubok na hindi ko kailanman inasahan na magmumula sa mismong taong itinuturing kong dugo at laman. Isang gabi ngang pagtataksil na hihigit pa sa sakit ngang aksidenteng naganap noong 2005, pagkatapos ngang libing, doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng katahimikan. Ang katahimikan sa loob ng aming bahay ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa amin ni Elena. Alam niyo, sa kulturang Pilipino, ang pamilya ang lahat. Pero paano kapag ang sentro ng pamilya, ang kaisa-isang anak, ay biglang nawala? Ang aming pagsasama ni Elena ay unti-unting gumuho. Ang pihati ay tila isang anay na dahan-dahang kinakain ang pundasyon ng aming pagmamahalan. Hindi na kami makatingin sa isa't isa, dahil sa tuwing titingin ako sa kanya, nakikita ko ang mamata ni Miguel. At sa tuwing titingin siya sa akin, naalala niya ang gabing hindi na nakauwi ang aming anak. 3 taon pagkatapos ngang trahedya, nakpasya kaming magiwalay. Masakit, napakasakit, sa edad naming iyon, dapat ay nag-aalaga na kami ng apo, pero ang natira sa akin ay isang bakanteng bahay. Si Elena ay muling nag-asawa at nanirahan na sa Cebu. Nagkaroon siya ng bagong pamilya, isang bagong buhay, at isang bagong pagkakataon na maging masaya. Hindi ko siya sinisisi. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili mula sa lunos. Pero ako, hindi ko kaya. Nanatili ako sa aming lumang bahay sa Quezon City. Hinayaan ko ang silid ni Miguel na manatiling eksakto kung paano niya ito iniwan. Ang kanyang mauniporme sa eskwelahan ay nakasabit pa rin sa kabinet. Ang kanyang malibro sa kolehiyo ay maayos na nakasalansan sa istante. Amoy na amoy ko pa rin ang kanyang bango sa tuwing papasok ako sa silid na iyon, ang bangongang kabataang hindi na kailanman tatanda. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang cellphone. Maraming nagsabi na itapon ko na ito. Sabi nila, putulin ko na ang linya dahil sayang lang ang pera. Pero buwan-buwan, nagpupunta ako sa mall para magbayad ng bill. 1,500 piso. Iyan ang halagang ibinabayad ko buwan-buwan para lang manatiling aktibo ang numero ni Miguel. 1,500 piso para sa isang numerong wala namang sumasagot. Para sa akin, ang bawat resibong bayad ay tila isang patunay na mayroon pa ring bahagi ni Miguel na buhay sa mundong ito. Ang aking buhay ay naging isang mahabang ritual ngang pangungulila. Tuwing linggo, pagkatapos ngang misa, diretso ako sa Manila Memorial Park. Hindi mahalaga kung gaano kainit ang sikat ng araw o kung gaano kalakas ang ulan ng habagat, pupunta ako doon. Magdadala ako maputing bulaklak at sisindihan ko ang isang kandila. Kakausapin ko siya, ikukuwento ko ang aking linggo. Sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa mga kapitbahay nating tumanda na rin at ang tungkol sa mga batang naglalaro sa kalsada na kasing edad na sanang kanyang magiging anak, 20 taon. Iyan ay 7,300 araw ng paghihintay sa wala. 7,300 araw ng pagtatanong sa Diyos kung bakit ako pa ang naiwan. Ang aking mga kaibigan ay may mga apo na. Nakikita ko sila sa Facebook na nagdiriwang ng graduation at kasal, samantalang ako narito pa rin nakakulong sa taong 2005. Ang oras ay huminto para sa akin. Ako ay naging isang bantay sa isang libingan, isang ama na tumanda habang ang kanyang anak ay nanatiling 19 na taong gulang sa kanyang naalaala. Noong nakaraang buwan, ipinakdiwang ko ang aking ika-70 kaarawan, walang handaan, walang party, isang simpleng pansit lang ang binili ko sa kanto at isang maliit na tsake. Mag-isa kong kinain ang aking hapunan habang nanonood ng balita sa telebisyon. Iniisip ko, ito na ba ang huling dekada ng aking buhay? Ang tumanda at mamatay na mag-isa? Natulog ako ng maaga dahil sa pagod at lungkot. Pero saktong 47 minuto ngang madaling araw, binasak ngang isang tunog ang katahimikan. Ang ringtone ng aking cellphone. Noong una,
Akala ko ay nananaginip lang ako. Inabot ko ang telepono sa ibabaw ng side table at tiningnan ang screen. Tumigil ang mundo ko. Ang nakasulat na pangalan ay Miguel. Ang picture na lumabas ay ang kanyang litrato noong kanyang 18 kaarawan. Nakangiti siya, masigla, at puno ng buhay. Ang aking puso ay tumibok ng napakabilis. Tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang aking makamay ay nanginig ng husto. Paano ito mangyayari? Ang numerong ito ay hindi na gumagana ng halos 2 dekada. Ako ang nagbabayad ng bill, pero alam ko na ang SIM card ay matagal nang sira. Sinubukan ko itong tawagan ng libo-libong beses sa nakalipas na mga taon at laging sinasabi ngang operator na ang numero ay hindi na aktibo. Pero ngayon, tumatawag ito sa akin. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Natatakot ako na baka ito ay isang masamang biro o baka naman ay tuluyan na akong nabalif dahil sa pihati. Sa ika-6 na ring, nanaig ang aking pagiging ama. Pinindot ko ang sagot. Inilapit ko ang telepono sa aking tenga. Nung una, puro static lang ang narinig ko. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, narinig ko ang isang pahinga. Mabagal, malalim. Tao ang humihinga sa kabilang linya. At pagkatapos, narinig ko ang isang salita na nagpaguho sa aking mundo. Pa, iyon ang boses ni Miguel. Kilala ko ang boses ng aking anak. Kahit 20 taon na ang lumipas, hinding-hindi ko malilimutan ang tono ng kanyang pananalita. Hindi ito recording. Hindi ito boses ng ibang tao. Ito ay siya. Miguel, ikaw ba iyan? Ang aking boses ay halos hindi lumabas dahil sa sobrang pag-iyak. Pa, nasaan ako? Bakit ang dilim? Bakit parang lahat ng tao ay hindi ako nakikita? Ang kanyang boses ay puno ng takot, parang isang batang naliligaw. Sa gitna ng maraming tao, sinasabi niya na naalala niya ang truck. Naalala niya ang pagbangga. Naalala niya ang pakiramdam ng kamatayan. Pero ngayon, nagising siya at ang lahat ay magulo. Ang tawag ay tumagal ng eksaktong 9 minuto at 43 segundo. 9 minuto at 43 segundo ngang halo-halong takot, saya at pagkalito. Sinubukan niyang ibigay ang isang address bago biglang naputol ang linya. Agad kong sinubukang tawagan muli ang numero. Pero ang tanging narinig ko ay ang malamig na boses ng operator. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi pa aktibo. Sinubukan ko ng 10 beses, 20 beses, pero wala na. Hindi na ako nakatulog. Nakaupo lang ako sa gilid na aking kamahabang nakatingin sa log na aking tawag. Toto ito, 9 minuto at 43 segundo. Hindi ito panaginip. Hindi ito gawa-gawa ng aking isip. Ang aking anak na inilibing ko 20 taon na ang nakakaraan ay tumawag sa akin para humingi ng tulong. Dun ko napagtanto na ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa buhay at kamatayan ay maaring isang malaking pagkakamali. Ang aking anak ay hindi na lang isang alaala sa Manila Memorial Park. Siya ay nasa labas, sa kung saang lugar, nag-isa at natatakot. At bilang kanyang ama, kailangan ko siyang hanapin, kahit anong mangyari, kahit na ituring pa akong balih ng buong mundo. Hindi ako nakatulog pagkatapos ng tawag na iyon. Paano ako makatulog? Ang boses na narinig ko ay hindi boses ng isang estranghero, hindi rin iyon boses ng isang taong nanggagaya lamang. Iyon ay ang boses ni Miguel. Ang boses na kinalakihan ko sa loob ng 19 na taon. Ang boses na iniyakan ko sa loob ng 20 taon. Pagbatak ng 6:00 ng umaga, habang ang paligid ay nababalot pa ng hamog, agad akong sumakay sa aking lumang kotse. Nagmaneo ako patungo sa Manila Memorial Park. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakahimlay ang aking anak. O, iyon ang buong akala ko sa loob ng 2 dekada. Pagdating ko sa sementeryo, napakatahimik ng paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang huning nga ibon at ang kalansing ng gadahon. Naglakad ako patungo sa puntot ni Miguel. Ang lapida ay gawa sa kulay abong marmol. Nakasulat doon ang kanyang pangalan, Miguel James Reyes. Ipinanganak noong 12 na Abril taong 1986. Namatay noong 3 ng Nobyembre
taong 2005, lumuhod ako sa basang damo. Hinawakan ko ang malamig na bato. Gusto kong maramdaman na naroon pa rin siya sa ilalim ng lupa. Gusto kong kumbinsihin ang aking sarili na ang tawag kagabi ay isang pagkakamali lamang. Isang laro ng aking matandang isipan. Sabi ko sa sarili ko, Ricardo, guni-guni mo lang iyon, pagod ka lang, matanda ka na, ang anak mo ay narito. Kasama ang mabulaklak na itinanim mo noong nakaraang buwan. Kasama ang alikabok at maaalaala. Ngunit, nang kunin ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa, pumalik ang lahat ng kaba. Pinuksan ko ang call history. Narun ang katotohanan. Isang tawag mula sa pangalang Miguel, 2:47 minuto ngang madaling araw. 9 minuto at 43 segundo ANG, tagaw any gaming pag-iusap. Kinuha ko ang aking kamera at kumuha ng screenshot. Pagkatapos, kinuha ko rin ang video ng aking screen habang iniscroll ang log ng tawag. Kailangan kong ebidensya. Kailangan kong patunay na hindi ako nababaliw. Ang lapida sa harap ko ay nagsasabing patay na siya. Pero ang telepono sa kamay ko ay nagsasabing buhay siya. Ito ang pinakamabigat na laban sa buhay ko. Ang laban sa pagitan ng lohika at ng aking naririnig. Tiningnan ko ang paligid ng puntot. Mayos ang lupa. Walang senyales na ito ay hinukay. Ang mga bulaklak ay sariwa pa. Kung gayon, sino ang kausap ko kagabi? Sino ang humihingi ng tulong at tumatawag sa akin na pa? Tumagal ako ng 1 oras sa harap ng puntot. Hindi ako nanalangin sa paraang dati kong ginagawa. Sa halip, kinausap ko ang lupa. Miguel, kung nasaan ka man, gagawin ko ang lahat para mahanap ka. Kung ikaw nga ang tumawag sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Umalis ako sa sementeryo na may mabigat na kalooban. Ang bawat hakbang palayo sa puntot ay tila isang pagkakasala. Ngunit kailangan kong maniwala sa boses na narinig ko. Ang boses na iyon ay may dalang buhay. Ang boses na iyon ay may dalang pag-asa. At sa edad kong 70, iyon na lang ang natitira sa akin. 4 na araw ang lumipas. 4 na araw na tila naging 4 na taon sa bagal, hindi ako kumakain ng mayos, hindi rin ako nakakatulog. Ang cellphone ko ay laging nasa aking kamay. Kahit sa pagligo dala ko ito. Kahit sa pagpunta sa banyo, nakabantay ako sa screen. Takot ako na baka tumawag siya muli at hindi ko masagot. Ang aking kapitbahay ay nagtatanong na kung bakit hindi ako lumalabas ng bahay. Hindi ko sila sinasagot. Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na ako mismo ay hindi maintindihan? Ituturing lang nila akong isang matandang ulyanin na nawawala na sa sariling kaisipan. Noong ika-4 na gabi, saktong 3:15 minuto ngang madaling araw, muling tumunog ang telepono. Halos mahulog ang puso ko. Sinagot ko ito bago pa man matapos ang unang ring. Miguel? Ang boses ko ay nanginginig pa. Mas malinaw ang boses niya ngayon. Pero mas ramdam ko ang pagod at desperasyon. Pa, nakahanap ako ng address. Nakita ko ito sa isang lumang sulat sa loob ng cabinet. Mabilis kong kinuha ang panulat at papel sa ibabaw ng aking mesa. Sabihin mo sa akin, anak, saan? Nasaan ka? Ibinigay niya ang address ng dahan-dahan. 4,247 Riverside Avenue. Apartment 8, Tuguegarao City, Cagayan. Napatigil ako. Ang Tuguegarao ay nasa malayong hilaga, halos 10 oras na pagmamaneho mula sa Maynila. Ano ang ginagawa mo doon, Miguel? Bakit ka nandun? Narinig ko siyang umiyak. Isang hikbi na tila nang gagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi ko alam pa. Nagising na lang ako dito 3 linggo na ang nakakalipas. Pero may masamang nangyayari. Pa, parang hindi ako totoo. Kanina, lumabas ako sa kalsada. Isang babae ang naglakad ng diretso sa akin. Tumagos siya sa katawan ko, pa. Parang hindi niya ako nakikita. Parang hangin lang ako. Nangilabot ang buong katawan ko. Isang multo ba ang kausap ko? O ito ba ay isang uri ng panaginip?
Huwag mong sabihin iyan, Miguel, nakakausap kita, naririnig kita, hindi nakakagamit ng telepono ang mga multo. Tumawa siya ng pilit. Ang tawang iyon ay puno ngang sakit. Pa, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang lalaki. Kamukha ko, pero mas matanda. Ang pangalan na nakasulat sa aking mga dokumento ay Mateo Pineda. Mateo Pineda, pa, iyon ang tawag nila sa akin dito. Sabi nila, 20 taon na raw akong nakatira dito, pero wala akong maalala. Ang huling naalala ko lang ay ang truck na bumangga sa akin noong gabi nga Biyernes. Halos mabitawan ko ang aking panulat. Mateo Pineda, 20 taon, kung gayon, nabuhay siya sa loob ng 2 dekada nang hindi man lang alam kung sino siya. Nabuhay siya bilang ibang tao habang ako naman ay iniyakan ang kanyang puntot. Pupunta ako diyan, Miguel, ang sabi ko ng may kasiguraduhan. Huwag kang alis sa apartment na iyan, maghintay ka lang, darating ako, pangako iyan ng iyong papa. Naputol ang linya. Muli, sinubukan ko siyang tawagan pero ang operator na naman ang sumagot. Hindi mahalaga, may address na ako, may pangalan na ako, Mateo Pineda. Iyon ang susi sa lahat ng ito. Bago ako umalis, tumawag muli ako sa kumpanya ng telepono. Gusto kong malaman kung paano nanggagaling ang tawag sa isang patay na numero. Isang supervisor ang sumagot sa akin. Sa pagkakataong ito, mas naging seryoso ang kanilang pagsisiyasat. Pagkalipas ngang 15 minuto, bumalik ang supervisor. Ang boses niya ay puno ngang pagkalito. Sir, sabi niya, wala po kaming nakikitang anumang activity sa numerong sinasabi niyo. Sa aming system, ang numerong iyon ay inactive mula pa noong taong 2006. Imposibleng makagawa iyan ng palabas o papasok na tawag. Hindi ko na siya pinakinggan. Hindi ko kailangan ang paliwanag ng kanilang system. Ang kailangan ko ay ang aking anak. Inilagay ko ang ilang pirasong damit sa aking bag. Kinuha ko ang aking pitaka at ang susingang kotse. Sa edad na 70, muli akong maglalakbay. Hindi para sa isang bakasyon, kundi para bawiin ang 20 taon na ninakaw sa aming mag-ama. Papunta na ako, Miguel. Pangako ni Papa, uwi tayo. Hindi ko na hinintay na sumikat ang araw. Sa edad na 70, ang bawat minuto ay tila ginto. Kinuha ko ang susi nga aking lumang Toyota at inilagay ang maliit na bag sa upuan sa likod. Ang aking bahay sa Quezon City ay naiwan sa gitna ng katahimikan. Ang mailaw sa kalsada ay malabo na. Tanging ang liwanag na aking sasakyan ang tumatanglaw sa daan. Nagsimula ang aking paglalakbay patungong Hilaga. 10 oras, iyon ang tantya ng aking isipan. Nadaanan ko ang North Luzon Expressway. Ang kalsada ay malawak at madilim. Habang nagmamaneho, ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng makina at ang tibok ng aking puso. Upang hindi makatulog, sinubukan kong tumawag muli sa customer service ng kumpanya ng telepono. Gusto kong makasiguro, gusto kong marinig na may nakamali sa kanilang system. Isang babaeng naknangalang Marichel ang sumagot. Ang boses niya ay may bakas ng pagkapagod ng night shift. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ibinigay ko ang numero ni Miguel. Sinabi ko ang tungkol sa 2 tawag na natanggap ko. Sinabi ko ang tagal naming pag-uusap. 9 minuto at 43 segundo. Narinig ko ang mabilis na pagtipa niya sa keyboard. Pagkatapos ang mahabang katahimikan, sumagot siya ng may pag-alala, Sir, pasensya na po, pero ang numerong sinasabi niyo ay wala na sa aming record bilang aktibong linya. 19 na taon na po itong putol. Wala po kaming nakikitang anumang data o signal na lumalabas mula sa numerong iyon sa nakalipas na mga dekada. Nagalit ako. Sumigaw ako sa loop ng sasakyan. Pero nandun sa loko, nakita ko ang pangalan niya, narinig ko ang boses niya. Ang sagot ni Marichel ay tila isang sampal. Sir, baka po kayo ay naguguluhan lang. Baka po dahil sa inyong pangungulila ay kung ano-ano na ang inyong nakikita. Mayroon po kaming mga counselor na maaaring makatulong sa inyo kung nais ninyo. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ako baliw. Hindi ako ulyanin. Hawak ko ang aking cellphone ng mahigpit. Ang katotohanan ay narito sa aking palat.
Kung ang buong mundo ay sasabihing impossible ito, hahayaan ko sila. Pero bilang isang ama, alam ko kung ano ang totoo. Nadaanan ko ang malalawigan ng Bulacan, Pampanga at Tarlac. Ang dilim ay dahan-dahang napapalitan ng kulay ube sa langit. Pagod na ang aking mata, masakit na ang aking likod. Pero tuwing naisip ko ang boses ni Miguel na tumatawag sa akin na bumabalik ang aking lakas. Tumigil ako sa isang gasolinahan sa Nueva Vizcaya para uminom ng kape. Ang kape ay matapang at mainit. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng banyo. Nakita ko ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at malalalim na kulubot sa mukha. Isang lalaking dapat ay nagpapahinga na, pero sa loob ng lalaking ito may isang apoy na muling naglalagablap. Ang apoy ng pag-asa na ang kanyang anak ay buhay. 10 oras sa ilalim ng kadiliman. 10 oras ng pakikipag-usap sa sarili. 10 oras ng pananalangin sa bawat santo na aking natandaan. Miguel, mahintay ka lang. Malapit na ang iyong papa. Hinding-hindi kita iwan sa dilim. Narating ko ang Tuguegarao City ng mag-alas 12 na ng tanghali. Ang init ng Cagayan ay tila nanunuot sa aking balat. Ang address na ibinigay ni Miguel ay dinala ako sa Riverside Avenue. Iyon ay isang lumang bahagi ng lungsod na tila nakalimutan ng panahon. Huminto ako sa tapat ng isang gusaling gawa sa pulang ladrilyo. 4 na palapag ito, pero ang nakita ko ay nagpabagsak sa aking balikat. Ang mabintana sa unang palapag ay nakasara gamit ang mga tablang kahoy. May malaking kadena sa main door. Isang kulay kahel na karatula ang nakasabit sa bakod. Condemn, bawal pumasok. Nakatakda para sa demolition. Ang gusali ay inabandona na. Marumi. Punong-puno nga basura at dumi ang kalapati. Paano makakatira si Miguel dito? Paano siya makakatawag mula sa isang lugar na wala namang kuryente o linya ng telepono? Bumaba ako sa sasakyan at pumasok sa butas ng bakod. Ang amoy ng amag at nabubulok na gamit ay sumalubong sa akin. Binuksan ko ang flashlight ng aking cellphone. Naglakad ako sa madilim na pasilyo. Ang mga pinto ng bawat apartment ay nakabukas, wasak at puno ng graffiti. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay sa ikatlo, ang aking tuhod ay nanginginig sa bawat hakbang. At doon, sa dulong pasilyo ng ikatlong palapag, nakita ko ang pinto ng apartment 8. Ito ay kakaiba. Ang pinto ay sarado, malinis. Ang numerong 8 na gawa sa tanso ay kumikinang, tila bagong polish. Hinawakan ko ang doorknob. Hindi ito nakalok. Dahan-dahan ko itong itinulak. Pagpasok ko, tila pumasok ako sa isang ibang mundo. Habang ang buong gusali ay bulok at wasak, ang lupeng apartment 8 ay perpekto. Ang nadingding ay pininturahan ng kulay asul, malinis ang sahig. Ang hangin ay hindi amoy amag. Sa halip, amoy kape ito at bagong labang damit. Ang sala ay mayos. May isang lumang sofa, isang maliit na telebisyon at isang mesita. Pero ang nagpatigil sa aking paghinga ay ang malitrato sa dingding. Lumapit ako ng may panginginig. Ang malitrato ng aking pamilya. Naroon ang litrato namin ni Elena nung bago pa lang kaming kasal. Naroon ang litrato ni Miguel nung kanyang unang araw sa eskwelahan. Ang kanyang ika-10 kaarawan. Ang kanyang graduation sa high school. Paano napunta ang mga litratong ito rito? Ako lang ang may kopya nito sa aming bahay sa Quezon City. Pero may iba pang mga litrato. Mga litratong nagpaya sa akin ng husto. Ang malitratong iyon ay nagpapakita kay Miguel na mas matanda. Sa isang litrato, nakasuot siyang toga sa kolehiyo. Sa isa naman, nakatayo siya sa harap ng gusaling ito, mukhang nasa edad na 35. Buhay siya sa mga litratong iyon. Nakangiti. May mga linya na sa gilid nga kanyang nga mata. Ito ang mag-aalaala ng 20 taon na hindi ko nasaksihan. Ang buhay ni Miguel na hindi ko alam ay nakpatuloy. Hinawakan ko ang isang frame. Walang alikabok. Tila may nakpupunas nito araw-araw. Pumasok ako sa kusina. May tasang kape sa counter. Hinawakan ko ito. Mainit pa. May gatas at itlog sa loob ng refrigerator. Ang petsa ng expiration sa boteng gatas ay sa susunod pang linggo. Sariwa ang lahat.
May nakatira rito. Ngayon lang, may tao rito. Nakita ko ang isang piraso ng papel sa pinto ng refrigerator, nakadikit gamit ang isang magnet, ang sulat kamay. Alam ko ang sulat kamay na iyon. Ang magulong paraan ng pagsulat ni Miguel na laging pinapagalitan ng kanyang guro. Binasa ko ang sulat. Pa, kung binabasa mo ito, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Nagising ako rito 3 linggo na ang nakakalipas. May ID ako na nagsasabing ang pangalan ko ay Mateo Pineda. Sabi nila ay 38 taon na ako. Nagtatrabaho raw ako sa isang factory. Pero hindi ito ang buhay ko. Naalala kita pa, naalala ko ang aksidente. Pakiramdam ko ay dapat akong patay na. Tulungan mo ako. Niyakap ko ang sulat na iyon sa aking dibdib. Ang aking anak ay narito. O nandito siya kani-kanina lang. Ang misteryo ang apartment 8 ay hindi isang panaginip. Ito ay isang buhay na ninakaw. Isang buhay na naghihintay na mabawi. Inilabas ko ang aking telepono para tumawag sa pulis. Pero napatigil ako. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Na ang anak kong inilibing 20 taon na ang nakakaraan ay buhay at nakatira sa isang abandonadong gusali? Iisipin nilang nabaliw na ako. Kailangan ko muna nga higit pang sagot. Kailangan ko siyang makita ng mukhaan. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala ng apartment 8. Ang tahimik na paligid ay tila bumibingi sa akin. Hawak ko pa rin ang sulat na nakuha ko mula sa pinto ng refrigerator. Ang aking mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang bawat salitang nakasulat sa papel na iyon ay tila isang kumpas ng kamay ni Miguel mula sa kabilang buhay. Alam niyo, bilang isang ama, kabisado niyo ang bawat detalyeng inyong anak. Kabisado ko kung paano siya huminga kapag natutulog. Kabisado ko ang tono ng kanyang tawa. At higit sa lahat, kabisado ko ang kanyang sulat kamay. Ang paraan ngang pahagot niya sa letrang meter at P ang medyo magulong pagkakasulat na tila laging nagmamadali. Walang duda, kahit lumipas ang 20 taon, ang sulat na ito ay galing kay Miguel. Bago ko ituloy ang pagbabasa, nakakita ako ng isang lumang pitaka sa ibabaw mesa. Kulay kape ito at kupas na ang balat. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may ilang pirasong barya at isang driver's license. Tinitigan ko ang litrato sa lisensya. Isang lalaki ang nakatingin sa akin, Mateo Pineda ang pangalang nakasulat. Pero ang mukha, ang namata, ang hugis ng ilong, iyon ang aking Miguel. Mas matanda na siya. May magalinya na sa kanyang no. May kaunting kapal na ang kanyang panga. Pero siya iyon, at ang petsa ng kapanganakan? 12 Abril, taong 1986. Eksaktong karawan ng aking anak. Muli kong binasa ang liham. Sabi doon sa sulat, Pa, kung binabasa mo ito, patawarin mo ako. Nagising ako sa lugar na ito 3 linggo na ang nakakalipas. Sabi ng nga tao rito, ang pangalan ko raw ay Mateo. Sabi nila, nagtatrabaho raw ako sa pabrika ng Morfield ng mahigit 10 taon na. Pero hindi ko sila kilala. Wala akong maalala sa buhay na sinasabi nila. Ang tanging naalala ko ay ikaw. Ang naalala ko ay ang ating bahay. Ang naalala ko ay ang gabing iyon ng Nobyembre kung kailan bumangga ang truck sa aking sasakyan. Naramdaman ko ang pahinto ng lahat. Naramdaman ko ang dilim. Pero bakit narito ako? Bakit ako naging si Mateo? Napaupo ako sa sofa. Ang sakit sa aking dibdib ay hindi ko may paliwanag. Ang anak ko ay nabuhay bilang ibang tao. Sa loob ng 20 taon, nagising siya araw-araw nang hindi alam ang kanyang tunay na pangalan. Nagtatrabaho siya. Kumakain, natutulog. Lahat ay itinuturing bilang maestranghero sa sarili nilang buhay. Habang ako ay naglululuksa sa harap ng isang puntot na wala namang laman. Ang bawat pata na aking luha ay bumabasa sa papel. Inisip ko ang lahat ng Paskong dumaan, ang lahat ng bagong taon, ang lahat ng aking kaarawan na mag-isa kong ipinagdiwang. Habang ang aking anak ay narito lang pala sa Tuguegarao, nagtatrabaho sa isang pabrika. Nabubuhay sa ilalim ng pangalang Mateo Pineda. Ang liham ay nagtapos sa isang pakiusap. Pa,
tulungan mo ako, pakiramdam ko ay nawawala ako, pakiramdam ko ay isang multo lang ako sa mundong ito. Kung naririnig mo ang aking boses sa iyong isipan, hanapin mo ako. Itinago ko ang liham sa aking bulsa. Itinabi ko rin ang pitaka ni Mateo. Hindi ako maaring manatiling nakaupo lang at umiyak. Kung narito ang kanyang nagamit, ibig sabihin ay babalik siya. O kaya naman ay may iba pang ebidensya rito na magpapaliwanag kung paano nangyari ang imposibleng bagay na ito. Hinaluhok ko ang buong apartment, ang bawat sulok, ang bawat kabinet. Gusto kong malaman kung paano siya naging Mateo Pineda. Gusto kong malaman kung sino ang tumulong sa kanya noong gabing dapat ay namatay na siya. At sa ilalim ng kanyang kama, may nakita akong isang plastic na folder. Isang folder na naglalaman ng mga dokumentong magpapabago sa lahat na alam ko tungkol sa nakaraan. Dinala ko ang folder sa sala at binuksan ang ilo ang aking cellphone. Ang mga papel sa loob ay luma na at medyo madilo ang kulay. Ito ay mga medical records, mga dokumento mula sa Philippine General Hospital o PGH. Ang unang pahina ay isang admission form. Ang petsa, 3 Nobyembre, taong 2005. Ang oras, 11:58 gabi. Iyon ang gabi ng aksidente. Pero ang nakasulat sa pangalan ng pasyente ay hindi Miguel Reyes. Hindi rin Mateo Pineda. Ang nakasulat ay John Doe numero 2 sa medisina. Ang John Doe ay ginagamit para sa mga pasyenteng hindi kilala ang identidad. Pinasa ko ang madetalyeng pinsala. Malalang trauma sa ulo. Maraming bali sa buto. Nawalan ng malay at nasa kritikal na kondisyon. Ang pasyente ay dinala sa emergency room mula sa isang malalang banggaan sa kalsada. Binuksan ko ang susunod na pahina. Isang clinical summary. Ang pasyente ay nanatiling nasa koma sa loob ng 6 na araw. At nang magising siya, doon na nagsimula ang trahedya. Complete retrograde amnesia. Iyan ang nakasulat sa diagnosis ng doktor. Ang pasyente ay walang anumang alala sa kanyang nakaraan. Hindi niya alam ang kanyang pangalan. Hindi niya alam kung sino ang kanyang mamagulang. Wala siyang dalang pitaka o ID nung gabing iyon. Habang binabasa ko ang bawat linya, unti-unting nabubuo ang larawan sa aking isipan. Ang aking anak ay dinala sa ospital ng walang malay. Sa parehong ospital kung saan ako nagpunta. Pero bakit sinabi sa akin na patay na siya? Bakit may katawan akong kinilala? Nakita ko ang isang pangalan sa ibabangang bawat ulat. Dr. Sara Santos. Neurologist. Siya ang tumingin sa pasyenteng ito 20 taon na ang nakakaraan. May nakaklip din na isang business card sa likod ng folder. Dr. Sara Santos. Philippine General Hospital. Napahawak ako sa aking ulo. Ang gulo, ang sakit ng aking kaisipan. Kung ang pasyenteng ito na naging si Mateo Pineda ay ang aking anak, sino ang lalaking inilibing ko sa Manila Memorial Park? Sino ang taong hinawakan ko ang kamay sa morgue at iniyakan kong 2 dekada? Ayon sa mga dokumento, dahil walang lumalapit na pamilya para kilalanin ang pasyente, ang social services ang tumulong sa kanya. Sila ang nagbigay sa kanya ng pansamantalang matitirhan. Sila ang nagprosesong kanyang mga bagong dokumento. Doon nagmula ang pangalang Mateo Pineda. Pinili niya ang pangalang iyon dahil wala siyang maalala. Gumawa siyang bagong buhay mula sa wala. Binasa ko ang therapy notes. Sabi ng doktor, ang pasyente ay laging nananaginip tungkol sa isang matandang lalaki, isang lalaking malungkot na laging naghihintay sa kanya. Palagi rin siyang may naririnig na pangalan sa kanyang panaginip, Miguel. Sabi ng pasyente sa doktor, pakiramdam niya ay Miguel ang tunay niyang pangalan, pero dahil lahat ng dokumento ay nagsasabing siya si Mateo, pilit niyang kinalimutan ang boses sa kanyang isipan. Sa loob ng 20 taon, ang aking anak ay nakipaglaban sa sarili niyang isip. Nabuhay siya sa takot na baka siya ay nababalif, habang ako naman ay nabuhay sa paniniwalang wala na siya. Isang malaking pagkakamali ang nangyari sa ospital noong gabing iyon. Isang pagkakamali na nagnakaw ng 20 taon sa amin. 20 taon ngang pagmamahalan na nawala dahil sa isang maling label sa kama o isang maling impormasyon sa gitna ng kaguluhan ng emergency room. Kinuha ko ang aking cellphone.
at tiningnan ang oras. Madaling araw na, pero alam ko na hindi na ako makakapaghintay. Kailangan kong hanapin si Dr. Sara Santos. Siya ang tanging makakapagbigay sa akin ng sagot kung paano nakpalit ng kapalaran ang 2 tao sa isang gabi. At kailangan ko ring pumunta sa pabrika ng Morefil sa unang sikat ng araw. Miguel, malapit na ang katotohanan. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ang mundong ito sa ginawa nito sa atin, pero narito na si Papa. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi na kita hahayang maging isang John Doe muli. Ikaw ay aking anak. Ikaw ay si Miguel James Reyes. At dadalhin kita pauwi. Ang amoy ng ospital ay hindi nagbabago. Ito ay amoy ng gamot, ng kalinisan at ng isang uri ng lungkot na tanging ang mataong nahintay sa mga pasilyong ito ang makakaunawa. Habang naglalakad ako papasok sa Philippine General Hospital o ang PGH, bumibigat ang bawat hakbang ko, parang hinihila ako ngang nakaraan pabalik sa gabing iyon. Ang gabi noong 2005, sa dulong ng mahabang pasilyo, naroon ang opisina ni Dr. Santos. Siya ay matanda na ngayon. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ang kanyang suot na Amerikana. Noong makita niya ako, nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mata. Marahil ay naalala pa rin niya ang mukha ng isang amang nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Naupo ako sa harap niya. Ang aking kamay ay nanginginig. Inilapak ko ang dokumento sa kanyang mesa. Ang papel na ito ang nagdala sa akin dito pagkatapos ng 20 taon. 20 taon ng pangungulila. 20 taon ng paniniwala sa isang maling katotohanan. Sinimulan ni Dr. Santos ang pagbukas ng lumang archive. Ang tunog ng paglipat ng pahina ay parang kulok sa aking pandinig, sa loob ng tahimik na silid. Tiningnan niya ang bawat record. Tiningnan niya ang maoras ng pagpasok ng mga pasyente. At doon, nakita namin ang isang bakay na nakpabaho sa tibok ng aking puso. Huminga ng malalim ang doktor. Tumingin siya sa akin ng may matinding awa. Sabi niya, Ricardo, kailangan mong maintindihan ang sitwasyon noon. Noong gabing iyon, mayroong isang malaking trahedya sa kalsada. Hindi lamang ang anak mo ang isinugod dito, may 2 kabataang lalaki na halos makasing edad ang dinala sa emergency room ng sabay. Pareho silang biktima ng banggaan ng truck. Pareho silang kritikal ang kondisyon. Pareho silang punong dugo ang mukha. Tumigil ang doktor. Tila nahihirapan siyang ituloy ang sasabihin. Pero kailangan ko malaman. Kailangan kong marinig ang lahat. Itinuloy niya ang pagkukuwento. Dahil sa matinding gulo sa loob ng ospital at sa dami ng sugatan, nakaroon ng malaking pagkakamali sa paglalagay ng pangalan sa mga chat ng pasyente. Ang mga identification card ay nakahalo-halo sa gitna ng paglilitas ng buhay. Ang lalaking idineklara naming namatay sa harap mo, ang lalaking hinawakan mo ang kamay hanggang sa huling sandali, ay hindi pala ang iyong tunay na anak. Napatigil ako. Hindi ako makahinga. Ang sakit na naramdaman ko noong 2005, ang hapding pagkawala, ay biglang napalitan ng isang nakakalitong pakiramdam. Kung hindi ang anak ko ang namatay noong gabing iyon, nasaan siya? Ano ang nangyari sa kanya? Sinabi ni Dr. Santos na ang isa pang lalaki, ang isa na inakalang ibang tao, ay nailipat sa ibang pasilidad dahil sa tindingang pinsala sa kanyang ulo. Nawala siya sa aming radar. Nawala siya sa sistema dahil sa maling pangalan na nakakabit sa kanya. Ang katotohanan ay masakit. Masakit isipin na sa loob ng 20 taon, dumalaw ako sa isang puntot na hindi naman pala sa aking anak. Ang katotohanan ito ay mapait, napakapait. Pero sa likod ng pait na iyon, may isang munting apoy ng pag-asa na nagsimulang mag-alap sa aking dibdib. Buhay ang anak ko, buhay ang aking Mateo. Kahit na nakamali ang ospital, kahit na nawalan kaming 20 taon, narito pa rin ang pagkakataon na mahanap siya. Nagpasalamat ako sa doktor, kahit na ang kanyang pag-amin ay nakbukas ng malumang sugat. Paglabas ko ng PGH, ang hangin ay tila mas magaan. Ang langit ay tila mas maliwanag. Wala na ang bigat ng kamatayan. Ang tanging dala ko na lamang ay ang determinasyon na mahanap ang aking dugo at laman. Pagkatapos ng pagbisita sa ospital,
Ang bawat impormasyong nakalap ko ay nakdala sa akin sa isang lumang pabrika sa labas ng siyudad. Sabi sa makabahong record, doon da naktatrabaho ang isang lalaking nakanghalang Mateo. Mateo. Ang pangalang binulong ko gabi-gabi sa aking mga panalangin salop ng 2 dekada. Maaga akong dumating sa bilihan ng paradahan o ang parking lot sa labas ng pabrika. Nakaupo lang ako sa loob ng aking sasakyan, naghihintay na tumunok ang bell para sa oras ng tanghalian. Kinakabahan ako, ang aking puso ay tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Paano kung hindi siya? Paano kung nakamali na naman ang tadhana? Eksaktong 2:00 ng tanghali, bumukas ang malaking gate ng pabrika. Lumabas ang mamanggagawa na nakasuot ng kanilang mauniporme. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita ko siya. Hindi ko kailangan ng anumang dokumento para malaman kung sino siya. Ang kanyang tindig, ang paraan ng kanyang paglalakad, ang kanyang nabalikat, lahat ng iyon ay pamilyar sa akin. Pero ang mas nakpakumpirma sa lahat ay ang isang simpleng kilos na ginawa niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawi ang kanyang buhok pataas. Isang ugali na nakuha niya sa akin. Isang pakilos na paulit-ulit kong nakikita sa salamin tuwing umaga. Dahan-dahan akong lumabas ng sasakyan. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Naglakad ako palapit sa kanya habang ang aking mga mata ay nakatitik sa kanyang mukha. Nang mapansin niya ang aking presensya, huminto siya sa paglalakad. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagtataka. Pero mayroon ding isang uri ng kalituhan. Isang pamilyar na damdamin na tila pilit niyang inaalala. Magandang hapon, ang sabi ko sa kanya. Ang aking boses ay nangangatok. Tumango siya at bumati rin ng magandang hapon. Sabi niya, may paglilingkod ba ako sa inyo, sir? Mukhang may hinahanap po kayo. Hindi muna ako sumagot. Pinakmasdan ko ang kanyang mukha ng malapitan. At doon ko nakita, sa ilalim ng kanyang baba, mayroong isang maliit na paklat. Isang paklat na nakuha niya noong siya ay 5 taong gulang pa lamang dahil sa pagkahulog sa bisikleta. Ang paklat na iyon ang naging selyo ng katotohanan. Ito na siya, ang aking anak. Ang batang inakala kong ibinaon ko na sa lupa 20 taon na ang nakakaraan. Nararamdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sumigaw at sabihing ako ang iyong ama, pero nanatili akong kalmado. Alam kong hindi siya nakakaalala. Alam kong para sa kanya, ako ay isang matandang estranghero lamang na nakatayo sa ilalim ng mainit na araw. Mateo, ang tanging nasabi ko, nabigla siya nang banggitin ko ang kanyang pangalan. Sabi niya, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Nakita na ba tayo nun? Ngumiti ako sa kanya sa kabila ng aking pangungulila. Sabi ko, marahil ay hindi mo na ako matatandaan, pero matagal na kitang hinahanap. Matagal na, nakita ko ang isang kakaibang emosyon sa kanyang mamata. Hindi siya natakot. Sa halip, tila may isang bahagi ng kanyang puso na kumikilala sa akin. Ang tawag ng dugo ay hindi kailanman nakakamali. Ang dugo ay tumatawag sa sarili nitong dugo. Noong mga sandaling iyon, alam ko na ang aking 70 kaarawan ay hindi lamang magiging tungkol sa mga papel ng pagpapatalsik na ibinigay sa akin ng aking ampon na anak, ito ay magiging tungkol sa muling pagkabuhay ng aking tunay na pamilya. Ang katotohanan ay narito na sa harap ko, nakatayo, humihinga at may paklat sa ilalim ng baba. Ang laban para sa aking tahanan ay may bago ng kahulugan. Hindi na lamang ito para sa aking ari-arian. Ito ay para sa kinabukasan ng aking tunay na anak. Ang anak na inagaw sa akin ng tadhana, pero ibinalik sa akin ng katotohanan. Humanda sila, dahil ang amang inakala nilang mahina ay mayroon ng pinakamalakas na dahilan para lumaban hanggang sa huli. Pumayag si Mateo na sumailalim sa DNA test. Gusto rin niyang malaman ang katotohanan. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga siya. Sa loob ng 48 oras na paghihintay sa resulta, nanatili kaming makasama. Dinala ko siya sa isang maliit na kainan. Doon, ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ikinuwento ko ang kanyang pagkabata.
Ang kanyang paboritong laruan ay isang pulang kotse. Ang paborito niyang ulam na adobo ni Elena. Ang kanyang napangarap na maging isang engineer. Nakinig siya sa bawat salita ko ng may pakamangha. Sabi niya, pakiramdam niya ay nakikinig siya sa kwento ng ibang tao, pero ang puso niya ay tila sumasakit sa bawat detalye. Dumating ang resulta mula sa ospital. Positibo, 99%. Si Mateo Pineda ay walang iba kundi si Miguel James Reyes. Ang aking anak ay buhay. Nagyakap kami sa loob ng opisina ng doktor. Wala kaming masabi, puro iyak lamang ang maririnig. Ang mga luhang ito ay para sa 20 taon na ninakaw sa amin. Ang mga luhang ito ay para sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya bilang isang Mateo. Sa wakas, ang aking anak ay hindi na naliligaw. Natakpuan na niya ang kanyang daan pauwi. Dinala ko si Miguel pabalik sa aming bahay sa Quezon City. Nung pumasok siya sa kanyang lumang silid, nanatili siyang tahimik. Hinawakan niya ang kanyang lumang gamit. Sabi niya pa, tila ba isa itong museo? Isang museo ng buhay na dapat ay nasa akin, pero hindi ko naranasan. Kinausap ko ang pamunuan ng sementeryo. Inayos namin ang lahat ng papeles. Ang taong nakalibing sa ilalim ng pangalang si Miguel ay isang biktima rin ng aksidente na walang pamilyang kumilala. Binigyan namin siya ng disenteng libing sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan. Ngayon, ang bawat isa ay nasa kanyang tamang lugar na. Isang umaga, nakaupo kaming dalawa sa veranda. Uminom kami ng mainit na kape na barako. Ang amoy ng kape ay tila nakbibigay ng bagong simula. Alam kong marami pang kailangang ayusin. Ang kanyang madokumento, ang kanyang trabaho, at ang kanyang nawawalang alaala. Pero hindi ako natatakot. Tiningnan ko si Miguel. Hindi na siya ang 19 na taong gulang na batang nawala sa akin. Siya ay isang matipunong lalaki na 38 taong gulang na. Maraming nawalang panahon, pero ang mahalaga ay narito siya ngayon. Sabi niya sa akin, salamat pa. Salamat dahil hindi mo ako kinalimutan. Salamat dahil binayaran mo ang bill ng telepono ko sa loob ng 20 taon. Kung hindi dahil doon, baka hanggang ngayon ay si Mateo pa rin ako. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na ito ay magaspang na dahil sa pagtatrabaho sa pabrika, pero ito pa rin ang kamay na hinawakan ko noong siya ay isinilang. Ang hinaharap ay maliwanag na. Wala na kaming kailangang hanapin. Dahil sa wakas, ang aking anak ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ay higit pa sa isang misteryo o pagkakamaling ng ospital. Ito ay isang patunay na ang pag-ibig ng isang magulang ay walang hangganan. Kahit ang kamatayan o ang 20 taon ng pagkakalayo ay hindi kayang putulin ang ugnayan ng isang ama at ng kanyang anak. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalo na sa mga kapwa kong lolo at lola, nais kong iwanan sa inyo ang aral na ito. Huwag na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Minsan, ang buhay ay nagbibigay sa atin ng makapagsubok na tila wala ng katapusan. Ngunit sa likod ng bawat pihati, may isang himalang naghihintay na mabunyag. Isipin ninyo, sa loob ng 20 taon, tapat kong binabayaran ang 1,500 piso buwan-buwan para sa isang numerong akalang lahat ay patay na. Para sa iba, iyon ay pag-aaksayang ng pera. Pero para sa Panginoon, iyon ang nagsilbing tulay para mahanap ko ang aking anak. Ang bawat sentimo na inilaan ko ay naging sulit nang marinig ko muli ang boses ni Miguel. Ngayon, habang pinapanood ko si Miguel na dahan-dahang bumabalik sa kanyang tunay na pagkatao, napagtatanto ko kung gaano kahalaga ang bawat sandali. Ang oras ay mabilis lumipas. Huwag nating hintayin na mawala ang ating mga mahal sa buhay bago natin ipakita ang ating pagmamahal. Yakapin ninyo ang inyong mga anak, kausapin ninyo ang inyong mga magulang. Ang bawat tasang kape na pinagsasaluhan ninyo sa umaga ay isang biyaya na dapat ipagpasalamat. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pakikinig sa aking kwento. Napakalaki ngang pasasalamat ko sa inyong suporta.
Maaari niyo bang isulat sa comment section kung ano ang inyong naramdaman habang pinapanood ang video na ito? Naniniwala ba kayo na ang bawat isa sa atin ay may pagkakataon para sa pangalawang simula? Nais ko ring malaman kung mula saang probinsya o lungsod kayo nanonood para mabati ko kayo sa susunod nating pagkikita. Huwag niyo ring kalimutang pindutin ang subscribe button at ang kampanang notification. Sa pamamagitan nito, mas marami pa tayong mapapaabot na inspirasyon sa ating mga kababayan sa buong mundo. Ang inyong pag-subscribe ay malaking tulong upang patuloy kaming makapagbahagi nga wentong puno nga katotohanan at pag-asa. Muli, ako si Mang Ricardo. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Naway pagpalain tayong lahat ng may kapal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video. Ingat po kayong lahat at laging tandaan. Ang pag-asa ay laging naroroon, kailangan lang nating maniwala.